Happy Sabbath. Ayan. Ayan po, tayo po ay dadako sa ating worship, divine worship, at tayo magpupuri sa Panginoon. Welcome po sa ating church service at welcome ang bawat isa, ang ating mga regular visitors. Welcome ang ating mga regular members. Welcome po sa church ngayong morning. Ang ating pong speaker ay si Brother Brian. Visitor natin, first time, yung kanyang fiancé na si Sister G. Ayan. Sister Chin, tawagin siya. Ayun po siya, yung katabi ng magbibigay ng special song. Ayan. Blessed tayo, gawa ng mother and son ang magsaserve sa atin ngayon. Ayan. Nawa ito ay ating ma-bless tayo at spiritually at ma-encourage tayo na mag-serve sa ating church, sa ating Panginoon. Meron lang tayong mga ilang announcement. Meron tayong AY this afternoon. Ayan. At di ko alam kung ano yung schedule ng ating adventurers sa Libis. Yan po ay nag-alternate para pag-pray natin itong, hindi ngayon, may schedule po parang rotation. So, ipag-pray po natin yung mga kabataan doon. Yung ating ibang kabataan, nakita ko si Sister Inday, ay hindi na nakaka-attend. So, parang sa kanilang school ay nagiging busy sila at hindi nakakagising. Yan po yung mga dahilanan. Hindi nakakagising ng maaga. Tapos yung ibang mga mothers natin na pag-alaman ko kay Sister Inday, kumisan merong chores, naglalaba, ganyan. Ito po ay kailangan ng pansin ng church. Ipag-pray po natin to. Kung magagawa natin, yung iba po nating mga church members na malalapit ang loob sa ating mga kapatid na ito, minsan dalawin natin sila doon sa kanilang bahay. Sister Inday, minsan yung ibang ating mga kapatid makakadalaw doon para magkaroon ng inspirasyon tong ating mga kapatid na ito. Ayan. Ang ating mga night services ay patuloy na nagkakaroon. Bago nating topic ay Christ Object Lessons. Maganda po to. At sa Vesper yon. Tapos sa ating, meron pa sa ating midweek sa ano tayo, sa online. Pero pag si Pastor Jeril ay nagmi-meet tayo rito ng mula midweek. Yan. Magkakaroon tayo ng revival sa church every night sa starting last week ng August hanggang September, first week ng September. Ini-invite po natin lahat na mag-participate dito, revival crusade po ito. So, gayon din, ating ipag-pray ito na maging blessed at alam natin ito ay pangungunahan ng Panginoon. Ang kanyang Holy Spirit ay ating madama para tayo ay ma-flip spiritually. Welcome po at tayo po ay dadako na sa ating Singspiration. Teka, meron pa pala. Ayan, wala pa si ano. Ang ating mga participants, ayan na pala. Ayan, unang-una, blessed tayo. Nandito si Brother Brian. Siya ay nagiging ano natin dito, lalo na pag kumakanta, tsaka yung group niya. At siya ay kadalasan nagsaserve dito. Ang ating pong song leader and pianist, Sister Lynn and Sister Laverne. Ayan. Ang Sister Nida ang magbibigay ng scripture reading. Ang dalawang serving deacons po na maglilingkod sa atin ay si Brother Jurel at Brother Jake.
At Sister May maghahandog sa ating Panginoon ng special song. At tayo po ay dadako na sa ating Singspiration. Happy Sabbath mga kapatid. Parang napakatamlay natin ngayong umagang ito. Parang tayo po ba ay natulog ng tama sa oras o kulang sa oras? Parang ako lang, kaya pala talagang kitang-kita, obvious naman. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin sa umagang ito. Kagaya ng ating lesson, sabi nga tayo ay mag-aawitan dahil tayo ay nagtagumpay na. So kapag kayo ay malamlam ang pag-awit, ibig sabihin hindi pa kayo nagtatagumpay. Kailangan pagtagumpayan nyo ito. God is good? Yan, all the time. Wow naman, praise God. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aawitan. Bago po ang lahat, tayo po ay yumuko. Makapangyarihan namin Diyos, na ang tahanan na sa mga langit, narito po ang iyong bayan. Kami po ay magbibigay ng papuri sa pamamagitan ng mga awit na ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Pusing kami ng banal na Espiritu at ang iyong mga piling anghel ang siya naming makasama sa pagsamba at pagpuri namin sa umagang ito. Buksan ang aming mga labi, buksan ang aming mga puso upang ang mga mensahe ng awit ay tumagos sa aming mga puso't isipan. Magamit namin ito sa aming pananampalataya na may kasiglahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking awit dito, inihanda ko na, nawala, pero okay. Ang ating pong mga awit ay matagal na po itong awit, pero madalang nating inaawit. This almost time. Sino po nakakaalam nito? Ako lang po? O sige, solo ako. Alam po natin ito. Wala pong edad sa pag-awit, ha? Sing. Tis almost time for the Lord to come. I hear the people say, the stars of heaven are growing near. It must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming soon. Oh, it must be the breaking of the day. The signs foretold in the sun and moon, in earth and sea and sky, a loud proclaim to all mankind, the coming of the Master draweth nigh. Lahat po. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. It must be time for the Lord to cast their pride away. Girded loins and burning lamps to look for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. Winds and rain, and in the broad highway, and call them in the halt and blind, to be ready for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on.
breaking of the day. Mga kapatid, nalimutan pong i-announce yata ni Brother June na maihabol ko lang. Mamaya pong hapon, after ng AY, meron pong pasasalamat si Sister Rachel. Magkakaroon po tayo ng pagsasalo-salo. Dahil nagkaroon sila ng mga birthday sa kanilang tahanan. So, meron po siyang pagsasalo-salo. Mamaya, after ng AY. So, pakitaas nga po ng kamay ng lahat ng 60 years old, pataas. Wala? Ang first stanza po natin ay mga senior. Yung mga may 20% discounted na. Di po ba? Ipakita natin na hindi tayo senior. Yung boses natin, ilabas natin. Tapos yung second part, yung mga mababa na ang edad. Yung malakas pa ang tuhod. So, at ang third po, lahat tayo. So, lahat po ng senior at nagpapanggap na senior, awit po tayo. We know not the time. Kasama na ako dito. Sing. We know not the time when He cometh, at even at moonlight or moon. It may be a deepening twilight, it may be earliest dawn. He bids us to watch and be ready, nor suffer our lives to grow dim, that when He shall come, He may find us all waiting and watching for Him. Lahat po. Waiting and watching, waiting and watching, waiting and watching, still waiting and watching for Thee. 60 below. I think of His wonderful pity, the price our salvation had cost. He left the bright mansions of glory to suffer and die for the lost. And sometimes I think it will please Him when those whom He died to redeem rejoice in the hope of His coming by waiting and watching for Him. Lahat. Waiting and watching, waiting and watching, waiting and watching, still waiting and watching for Thee. Lahat po. Oh Jesus, my loving Redeemer, You knowest I cherish as dear the hope that mine eyes shall behold Thee, that I shall Thine own will come here. It's presence would flee, a friend must be loved and breathing. Waiting and watching, waiting and watching, waiting and watching, still waiting and watching for Thee. Thank you po, Sister Lynn. Nais ko lang pong i-share. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 24, verses 1 to 6. Ang sabi po rito, "The earth is the Lord's, and all its fullness, the world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. He shall receive blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. This is Israel, the generation of those
who seek Him, who seek your face. Ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pag-worship ngayong umaga. Salamat po. Tayo po ay lumuhod. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He always liveth, evermore the same. Heaven, earth, He ruleth. Come and praise His name. Sing. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love, that till this sacred day, a sign that all may understand, we all the sovereign sway. And with a white robe thrown upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Tayo mo ko sa panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nandito ngayong umagang ito upang magbigay po ng papuri sa inyo. Nawa po ay basbasan po kami at punuin po ng banal na Espiritu ang aming mga puso't isipan upang kami po ay buong pusong tumanggap sa inyo ngayong umagang ito. Ito po ang pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sing. Sing. And come along the hills of light, ye Christian soldiers, rise and praise the battle ere the night shall build the glowing skies. Against the foe and bills below, let all our strength be hurled. Fate is the victory we know, that overcomes the world. Fate is the victory, fate is the victory, glorious victory that overcomes the world. On every hand that foe we find, drawn up and dread and right, let us
His helmet on its head, with truth all girt above. The earth shall tremble at our tread, and echo with our shout. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the fool, white raiment shall be given. The angels he shall know, his name confess in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame will vanquish all the hosts of night, and Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Para po sa ating tinapay na buhay na paghati-hatian natin ngayon mula sa Ecclesiastes 3:8. Sabi dito, sa panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Tayo po'y maniklod sa isang panalangin. There is a place where Jesus pleads for our salvation intercedes, that we by grace all sin defeat. Dakilan naming Diyos, makapangyarihan na sa langit ang tahanan. Muli po kami na inyong mga bayan sa sandaling ito. Pinapupurihan ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy namin kayo, Ama, pinasasalamatan lahat sa mga biyaya at buhay na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Sa mga sandali pong ito, ang tanging hiling namin, puspusin kami ng banal na Espiritu upang lahat ng aming maririnig na mula sa inyo ay matutunan po namin may sa kabuhayan. Dalangin po namin sa mga sandaling ito si Brother Brian na pinadala mo upang magbigay sa amin ng inspirasyon. Sana, Mama, hindi nanggagaling sa kanyang kalooban kundi mula sa iyong kalooban ang maririnig namin upang kami magtumibay sa aming pananampalataya. Lord, sa mga sandaling ito, tanging hiling ko rin sa inyo na hindi lamang po kami na mga nandito kundi ganon din po sa kalagayan ng bansa namin ito. Pangunahan mo pa rin na mabuksan ang mga puso nila ng liwanag at katotohanan, sapagkat sa mga sandali pong ito, labis ng kasamaan ang nakikita namin. At kaming mga naniniwala sa iyo ay nanglulupaypay sapagkat hindi namin makita ang iyong patnubay na bugyan pa sila ng pagkakataon na makilala ka. Patuloy kami, Ama, sa mga sandaling ito na tibayan mo ang aming pananampalataya sa mga pagsubok na darating sa amin, na kami maging matatag, manghawakan lagi, na kami maging masunurin sa lahat mong mga panukala. Kung kaya, Ama, hindi namin ito kayang dalhin sa aming mga sarili sa ngayon. Tanging hiling namin, ipagkalob mo na sa amin ang huling ulan na magbibigay sa amin ng katatagan sa aming mga pananampalataya sa inyo. Patuloy namin po itong pinasasalamatan alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Giving is more than a transaction. It's an act of faith and promotes a powerful connection. When people exchange gifts, something meaningful happens beyond what the eye can see. A gift draws hearts together. When God gave his only Son, he created the greatest connection of all between heaven and earth. In his distress, Jacob dreamed of a ladder that extended from earth to heaven. Ellen G. White wrote that the ladder represents Jesus, God's gift to humanity, who has connected earth with heaven. Through the gift of Christ, God united heaven with earth and brought into a relationship with himself. And because our hearts follow our treasures, that bond with him grows stronger every time we give back to God. God then uses our gifts to help others connect with him. Jesus said, "For where your treasure is, there your heart will be also." How can you help your children or the young people in your church develop the habit of regularly giving to God so that their hearts may be drawn to him? Giving is both a step of faith in trust of him and his word, and a response to God's greatest gift, Jesus. As we return our tithe and promise, may we put our desires last and God first. Paglilingkuran po tayo ng ating mga serving deacons. Hear the words of scripture from the ages past, bringing our house. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. All the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Seek to know the Holy Spirit's power. Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with him hour by hour, while he gives the promised blessing. All the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there all the stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on condition, promising His word, and will pour you out the blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Oh, praise him, hallelujah. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming kayong pinupuri, pinasasalamatan na kami ay makasamba sa pamamagitan ng mga halagang ito, ikapo at mga handog. Aming dinadalangin, Panginoon, gamitin ito sa inyong gawain. Aming idinadalangin ang mga magmamanage ng mga halagang ito. Na nawa, Panginoon, pagpalain ang iglesia at marami pa ang maabot ng inyong pagbalita.
Salamat, Amang Banal. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. God speaks in the stillness of the night. He speaks in the day so warm and bright. The flaming sunset paints the sky and sets the clouds ablaze. God speaks in all these wondrous ways. God speaks in the mountains and the plains. He speaks in the scent of autumn rains, in mighty rivers rushing in their haste to reach the sea. God speaks in you and me. How can we feel alone with Him so near? Lift up your hearts, He sees and hears. When things go wrong and no one seems to care, just look around, He's everywhere. God speaks in the stillness of the snow. He speaks, and the flowers begin to grow. His voice is heard in chapel bells and in the peaceful dawn. God speaks in every heart that loves. God speaks in the mountains and the plains. He speaks in the scent of autumn rains, in mighty rivers rushing in their haste to reach the sea. God speaks in you and me. How can we feel alone with Him so near? Lift up your heart, He sees and hears. When things go wrong and no one seems to care, just look around, He's everywhere. God speaks in the stillness of the night. He speaks in the day so warm and bright. The flaming sunset paints the sky and sets the clouds ablaze. God speaks in you and me.
Happy Sabbath po. Ah, thank you po sa napakagandang mensahe nung inawit po ng aking mother. Ay mo mami. God speaks. He speaks not only through nature, through what we see around us, but also sa atin, sa kanyang mga anak. Kung paano po tayo magsalita, kumilos, makisama, makipaghalubilo sa ating kapwa. Yun po ang isang paraan ng Panginoon upang siya ay pakita ang kanyang character, ang kanyang pag-ibig. Amen? Yun po, ang ating topic po ngayong umagang ito ay related po doon. Paano pinapakita ng Panginoong Diyos ang kanyang character sa pamagitan po ng mga nangyayari sa mundong ito. Baliktad. Ngayon po ay August 9. Tama po. August 9. Isin ko lang po. Yan. Ayos na. August 9. Bago po ako magsalita po dito at ginagawa po yung aking manuscript para po dito sa ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay tinanong ko po kay Sister Laverne na-invite po ako kung meron po bang theme or specific po na kailangan pong maging tema o topic ngayong umaga. Wala daw po. So naisip ko, August 9, ano kaya mga nangyari noong August 9? Very po kasi ako mahilig po ako sa history. Mahilig ako ano bang nangyari sa araw na to, ano nangyari sa mga taong to. Tapos inaaral ko po ano man nangyari noong August 9. So nung August 9 daw, 2016, kung babalikan po natin, this was like 9 years ago, si Michael Phelps po, mahilig kasi ako sa sports eh. Kilala niyo po si Michael Phelps? Yung swimmer. Isa po sa pinakamagaling na atleta na nabuhay. Si Michael Phelps, siya po yung pinakamaraming napalalo ng gold sa Olympics. At yung 20th Olympic gold medal niya, palalo niya August 9, 2016. Noong 2012 naman, isa rin pong athlete, kilala niya siguro si Usain Bolt, kilala niya po. Siya po yung pinakamabilis na tumakbo na sa Olympics. Nag-hold siya ng world record. Tapos, siya po yung pinakaunang nanalo ng 100 meters saka 200 meter na gold in consecutive Olympics. Ginawa niya po yan noong August 9. Ito rin on the ano naman po, parang political naman. Na 1974 po, August 9 din, nag-resign ewan ko, naabutan niyo po si Richard Nixon. Siya po yung pinakaunang presidente nag-resign sa Amerika dahil sa Watergate scandal. Po kung na ano yan. Tapos kung alam niyo pong bansang Singapore. Ang Singapore po originally part siya ng bansang Malaysia. At nung exactly 60 years ago, naging niya po yung independence niya, humiwalay po siya sa bansa ng Malaysia. At siya po ay nung August 9, 1965, naging Singapore po siya na bansa. Separate sa Malaysia. Talagang kung ano po yung Singapore na alam natin ngayon, ito na po, doon na-establish yan. August 9, 1965. Very interested ako sa mga facts, sa history.
mga historical events. So, August 9, tumatak sa akin 80 years ago. 80 years ago, at this exact time, siguro, nagkaroon ng bombing. Ito yung bombing, nuclear bombing of Nagasaki. Hindi po ito yung pinakaunang nuclear bomb. Kasi yung unang nuclear bomb, August 6 po, bumaksak sa Hiroshima. Hiroshima, Japan. Noong August 9 naman, 1945, 80 years ago, bumaksak naman yung pangalawang nuclear bomb. Mas malakas kaysa doon sa bumaksak sa Hiroshima. Ito po ay bumaksak sa bansa, sa bayan ng Nagasaki sa Japan. Ito po yung actual pictures nung pangyayari. Ito po yung sa Nagasaki. Nasa kaliwa po makikita nyo, yung picture po sa kaliwa. Yan po yung mushroom cloud na effect ng nuclear bomb. Ito po yung itsura niya after. Kung makikita nyo po, parang wasak-wasak na po lahat ng structures. Actual pictures po ito ng bombing and nung aftermath nito. Ang Nagasaki po, trivia, hindi po yan yung original target. At yung target po nila ng bombing ng Amerika, August 11 talaga. Kaya lang kailangan nila agahan kasi pumapangit yung panahon. Kapag pumangit po yung panahon, hindi nila magagawa yung mission nila. So, ginawa nila, ang original po na target nila yung City of Kokura sa Japan. Kasi yung City of Kokura, doon ginagawa yung mga bala, ammunitions ng Japanese Army. So, yun yung major target. Kasi yung Hiroshima, yun yung military headquarters, tapos industrial center. So, okay na. Yung pangalawang target nila, Kokura, maulap, masama panahon. So, plan B, punta kami sa next na strategic, which is yung Nagasaki. Isipin niyo po, hindi po, wala sa plano na Nagasaki yung bombahin. Pero dahil nga sa sama ng panahon at di makita yung target, yung Nagasaki po ang tinamaan. Tinarget po siya kasi siya, industrial hub din siya. Doon ginagawa ng Mitsubishi. Yun po yung pinakamalaking kumpanya noon na gumagawa ng mga ng mga military equipment, vehicles, ships, Mitsubishi Industries. Doon po naka-base. Saka yung Nagasaki, doon po yung pinakamalaking shipyard nila ng panahon na yon. Kaya yun po yung ginawang target. Yung makikita niyo po sa next na picture natin, dito po sa kaliwa, yan po. Ito po yung bago ng bombing, nandito sa upper left. Tapos, ito po sa baba, yung nangyari after sumabog ng bomba. Kung makita niyo po, no? Dito parang makita niyo may mga building, may mga bahay. Dito po, wala. Parang naging disyerto. Dito po tumama banda yung bomba. Dito po. Ngayon, yan, may stadium pa ata to. Hindi ko alam kung stadium to. Halos wala pong natira. Kita niyo po itong nasa kanan, ito po yung, ang Nagasaki po, center ng Christianity sa Japan. Kasi iba po ang doon, iba ang relihiyon. Shinto. Yun po yung religion naman, related with Buddhism. Ito naman po, yung mga Christians, karamihan, yung mga, nung sinaunang panahon, yung mga Christians nakasimula ng mga churches dito sa area ng Nagasaki. At ito po yung isa sa pinaka-established, pinakamarami rin na mga Christians. At alam niyo po, nung oras na yon, sinasabi po dun sa mga historical records na nabasa ko, ongoing po yung church service. Punong-puno po. Kasi po may parang malaking event nung linggong yon. Punong-puno po yung simbahan. At yan po nakita yung simbahan, lahat po ng nandyan sa loob ay binawian po ng buhay. Yung sumabog po na bomba ay 21,000 kilotons. Yun po yung parang pang-measure nung lakas. Ang katumbas po nito ay 21,000 na TNTs, o yung mga, parang yung bundle po ng dynamite. Isipin nyo, 21,000, ganun kalakas. At instantly, around 60 to 80,000 na katao yung namatay. Instantly. Ang nakalungkot po doon, karamihan doon civilian. Kasi unti lang po yung mga sundalo doon sa lugar na yon. Sabi mo, 150 lang daw mga sundalo.
At kasama pa doon sa mga namatay ay mga kapwa nila, mga kapwa Amerikano na naging prisoners of war. After po nun, instantly na yung 60,000 namatay, an estimated 240,000 pa ang tuluyang namatay sa mga sumunod na taon dahil sa effect nung sunog, nung radiation, nung atomic bomb. Last year, I was very fortunate to be able to visit this place po, yung Nagasaki. What you can see here is an actual picture na I've taken from my cellphone. Ito po yung tinatawag na hypocenter. Pinakagitna kung saan sumabog yung nuclear bomb. And, yan po nakita nyo parang pylon. Tinayo yan in memory of what happened 80 years ago. At mind you po hindi po kasi yung iba iniisip bumaksak yung bomb from the eroplano pababa doon sa lupa. Hindi po ganun. Sumabog po siya 1,600 feet above ground. Ito lang po yung mismong point kung saan sumabog sa taas. Pero yung effect po niya, ganun ka-devastating. Instantly, 60,000 to 80,000 people have died. And I was very fortunate to be able to visit yung museum nakatabi po nitong hypocenter. Ito po yung actual replica nung bomb. Ganyan po siya kalaki. Yan po yung mga tao. So mga around 10 to 12 feet siya. Tapos ito po yung isa sa mga natira doon sa simbahan. Nilipat po nila doon sa loob ng museum. Yan po yung actual na itsura ng ruins after nung bombing. Pangalan po ng simbahan, Urakami Church. Ito naman po, sa pinakakanan, makikita nyo, ito po yung nasa labas ng church. Yun yung malapit po sa hypocenter, makikita nyo. Yan yung isa sa mga natirang poste nila. And, makita nyo po to, ito yung medyo moving talaga eh. Kasi ngayong oras na to, 11:05 sa orasan natin. Nung 11:02 po, tumigil yung orasan na to. Dahil din yung moment na sumabog yung atomic bomb sa Nagasaki. So around this time, 11:05 ngayon, 11:02 po, tumigil yung orasan. Kita po niyo kung gaano kawasak. So, why am I telling this? Why am I sharing this? Our topic for this morning is about war and the God of peace. So I think timely po ito kasi marami pong nangyayaring mga conflict, mga giyera sa mundong ito ngayon. So we are about to talk about war and the God of peace. The prophecy, the conflict, and the hope of Christ's return. So meron po kasing tension. May human conflict and may Christian belief of peace. Sabi nga po nila parang paradox daw po. Yung core tension kasi yung Panginoon, bakit po niya hinahayaan na magkaroon ng ganitong mga sakuna. Pero at the same time, alam po natin ang nature ng Panginoon ay ang pag-ibig. Ang nature niya ay maging mapagmahal. While conflict is persistent part of a fallen world, it is not the final outcome. Instead, the ultimate resolution to all suffering is found in the hope of Christ's second coming, which He will establish a kingdom that will have peace, eternal peace. So, ngayong umaga pong ito, pag-usapan po natin yung mga mabibigat na tanong. Noong 1914 po, before nung World War I, hilig ko po kasi talaga magbasa ng mga storya about wars. So, nung World War I, 1914, nagkaroon po ng sinatawag na Christmas truce between the Allied forces. I think Central Forces yung tawag, hindi Axis eh. Axis kasi yung World War II. So, yung magkabilang side, mag-truce daw muna sila or wag muna sila magbarilan or ceasefire muna. So, yung Christmas truce na yun, nangyari yun dahil Kapaskuhan. So, they sang carols, nag-exchange sila ng food, baka may Noche Buena pa sila doon. Nag-exchange sila ng mga regalo, tapos naglaro pa daw sila ng soccer. As in, ganun po yung ginawa nila nung araw na yon. And for a brief moment, there was peace in the middle of chaos.
But by the next day, the war resumed. Tapos, eventually, the same people fired at each other again. Perhaps most of them died. The story reflects of our human condition. That we long for peace, but we cannot hold on to it. Gusto natin, payapa tayo, pero maraming dahilan bakit hindi natin magawa yon. At katulad po nung binasa po ni Nanay na text kanina, there is a time to love. Sabi po sa Ecclesiastes 3:8, there is a time to love, and a time to hate, a time for war, and a time for peace. Today we will ask, bakit nga ba may giyera? At anong sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol dito? At ano po yung ginagawa at sinasabi ng prophecy tungkol sa giyera? Alam po natin na nasa prophecy po to. Sa Adventist, ito po yung isa sa mga pinangahawakan, yung mga prophecies. And tayo po, bilang mga anak ng Diyos, how should we live in the light of God's plan? Paano natin ipapaliwanag or paano po tayo mamumuhay knowing that conflict and war is around us? Before we proceed, shall we all bow our heads for prayer? Our great God and Heavenly Father, we want to know your love. We want to know your will for us. And this morning, please impart to us the message written in the scriptures that will remind us of your love and the hope of your soon coming. This we pray in the name of our Lord Savior, Jesus Christ. Amen. So, hahatiin po natin ang pag-aaral ngayong umagang ito sa 4 na bahagi. So, una, yung reality of war in the broken world, ano po yung sinasabi ng kasulatan dito. Tapos, ano daw po yung character ng Panginoon na makikita natin in the midst of war. Tapos, ano po yung timeline ng prophecy and how does war fit into God's plan. Kasi part po siya ng plano ng Panginoon. At malalaman po natin yan kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. And lastly, what should be our calling in the light of this prophecy? So yun po. So why does war exist? Why does prophecy reveal? What does prophecy reveal about the future of war? And how should we, as believers, live in the light of God's plan? So sabi po sa James chapter 4 verses 1 to 2, sabi po dito, what causes fights and quarrels among you? So yung question niya. Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Lahat po ito nag-uugat sa ating pagiging selfish. And yung selfishness po ay ugat ng ating pagiging makasalanan. Makasarili. Kaya po tayo nagkakaroon ng pagkakaaway-away, may gusto po tayo para sa atin, or meron tayong ninanais, pero hindi natin magawa, makamit, makamtan. So, yun daw po yung reality, and that is the fruit of sin. Yung ang mga war, conflicts is the fruit of sin. This passage offers a clear and somewhat shocking explanation of the origin of the conflict. Yung ultimate source po ng wars and fights, whether on a global scale, gera, or within personal, it's not internal circumstances, but internal sinful desires of the human heart. Baka yung iba gusto ng kayamanan, yung iba gusto ng kasikatan, yung iba gusto ng proud, pagiging popular. So, ganun po kuminsan, akala natin it is triggered by an external force, but no, it's our sinful nature as humans.
yung ating sinful desires. So sinimulan po ni James yung text na to asking a rhetorical question. Tapos nag-shift po yung focus niya na yung tayo po, yung sa text 2, meron po tayong gusto kaya ginagawa natin yung isang bagay. At dahil di natin siya magawa, nag-result tayo into something na sinful, which is ito, sabi niya, covet, to kill. So internal po siya, raging within each person. And hindi po natin yun maikakaila. One point in time sa buhay po natin, may gusto po tayong isang bagay, hindi natin magawa, may ginawa po tayo na hindi tama para makamit yung isang bagay. Pwedeng gusto kong maging top sa klase. Siguro di naman masama kung medyo sisilip ako sa notes ko habang nag-exam, kung estudyante ka. Or nung medyo para naman medyo lumago yung aking pangkabuhayan, medyo dadagdagan ko. Dapat ganito lang sinisingil eh. Pero medyo dadagdagan ko yung sisingil ko dun sa kliyente ko, sa aking mga para medyo tumaas yung ninanais ko kasi ganitong level o ng kitang makamtan ko. Pero hindi po yun external. Baga walang trigger, but rather, meron tayong desire sa ating puso na hindi pa natin nakakamtan, kaya gusto natin gumawa ng bagay kahit di ka aya-aya para magawa at ma-achieve yon. Next, sabi po dito, yung reality of war in a broken world, the war was already foretold by Jesus. Sabi po sa Matthew 24:6-8, you will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All this are the beginning of birth pains. In this portion of the Gospel of Jesus, sinasabi po dito yung ano yung mga kailangan mangyari before His soon coming. The signs of the end of times. Jesus warns His disciples that they will hear wars, rumors of wars, bansa, laban sa bansa, mga lahi, laban sa isang lahi, kasama ang kagutuman, mga natural disasters. This will happen. Pero hindi pa ito yung katapusan. This is, anong sinabi po niya, beginning of birth pains. Di ba po, sa ating pong mga ina, sa ating mga mothers, pag sinabi pong birth pain, yung labor pains na hindi pa yun yung actual na panganganak, pero makakaramdam yung labor pains, di ba? Yung intensity bago yung childbirth, yung actual childbirth, marami kang mararamdamang sakit, yung labor pains. Parang gito daw po. Hindi pa yun yung end. Itong nangyayari sa ating mundo ngayon, umpisa pa lang po ito. Pero ito yung nagsasabi that the end time is near. And that is wonderful. Ibig sabihin, palapit na ng palapit. Amen? Palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Ito ay signal ng culmination ng plano ng Panginoon. The purpose of this teaching is to encourage us, believers, not to be troubled or alarmed by these events, but remain vigilant and steadfast in our faith. Yun po ang sinasabi niya ng ating Panginoon. Na hindi dapat tayong magalumihanan, tayong matakot. Bagkus tayo po ay mas maging strong sa ating pananampalataya. Ito po yung mga hindi recent, ongoing na mga conflicts. Po, meron sa Ukraine and Russia, alam niyo po yan, nagsimula yan mga 2021. Israel and Palestine, yan ongoing yan. Tapos, di ba nga, yung ginawa po ng mga Palestinians is kinidnap po nila yung mga Israelites, tapos dinala nila dun sa I forgot Gaza,
Tapos, yun, nag-conflicts, nagbombahan, napakaraming namatay. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yun. Israel and Iran. Actually, muntikan pa pong hindi matuloy yung akin pong pagpunta sa Italy kasi yung nabili po namin na plane ticket, dadaan po yung mag-layover dun sa Dubai. Tapos from Dubai, dadaan po siya dun sa airspace ng Israel saka Iran. Yung mga panahon po na yon, nagpapalitan po ng missiles yung Iran saka Israel. So talagang muntikan na pong hindi matuloy. About 5 days before nung flight po namin, sinabi na magkakaroon ng ceasefire or truce, katulad po nung kaninang nakwento ko sa inyo, ang Israel sa Iran. So tumigil yon. Tapos po, a week ago, Thailand and Cambodia, kung nabalitaan niyo po, sila naman sa border. Nag-ano po. Yan po, napakarami pa po. Kung makikita niyo po sa mapang ito, parang baliktad po yung kulay. Yung lahat po ng, ayan po, yan po yung nakadilaw. Tapos may parang green, tapos ito pong blue. Diyan po yung sa mundo natin, diyan po may conflict ngayon. Either nation against nation or internal or civil wars. At kung makita niyo po yung blue, ang sinasabi po diyan, almost 40,000 plus na ang namamatay sa area na yan because of war. So imagine niyo po, no, tayo dito sa Pilipinas, medyo parang hindi natin nararamdaman, nababalitaan lang natin. Pero doon po, grabe ang sitwasyon. Sa Ukraine po, as of yesterday, nasa 40,000 plus na daw po. Almost 50,000 na ang namamatay. Ever since nag-start yung Ukraine-Russian war. Tapos sa Israel naman po, almost sa bayan po ng mga Palestinians, almost 22,000 na namamatay. Sa Africa po, ongoing civil wars. Dito po. Diyan po, ganun katindi po ang nangyayari ngayon. Sa ating pong kapwa ASEAN nation, ang Myanmar, civil war po dyan, almost 13,000 na po namamatay dito po sa area na to. So, tanong po natin, what is God's character in the midst of war? Una po, pinapakita po at sinasabi sa banal na kasulatan na God is just. Sabi po sa verse na to, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright, and just is He. Jesus' judgment is not based on human error or prejudice, but on perfect divine justice. It is the final and absolute determination of right and wrong, where every act is weighed against flawless standard ng Panginoon. Sinasabi rin po sa Psalms 34:18, God is compassionate. Sabi po dito, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. So yun po dapat ang tatandaan natin. Kahit ano pong kaguluhan, tandaan natin, Panginoon, una, ano po? God is just. Pangalawa po, God is compassionate. The single verse offers a profound message about God's nature, particularly His compassion and intimate care for those who are suffering. Next is God's ultimate desire is peace. God is a God of peace. Sabi po sa Isaiah 2:4, He will judge between the nations and He will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. So yun po. Ang Panginoong Diyos is a God of peace. Ito po ay prophecy about the ultimate triumph of peace through the sovereign rule of God. At ito po yung vision of a world where justice, reconciliation, and harmony are the norm. The verse reassures that believers, that despite the conflicts and violence in the world today, the ultimate plan of God and ultimate desire of God is
to have eternal peace. Amen? Ngayon po, pangatlong bahagi po ng ating maikling pag-aaral ngayong umaga ay ano naman po yung timeline. Alam na po natin, nagsisimula na po yung plano ng Panginoon. May giyera, may paghihirap, may sakuna. Ano po ang kasunod? So, the rise of global conflict based on prophecy on Daniel 7 and Revelation 6:3-4. Ating pong pag-aralan ng maiksi. Ito po yung timeline. Sabi po sa Daniel 7, the prophet sees a vision of 4 beasts rising from the sea. These beasts are interpreted as a series of 4 great world empires that will rise and fall throughout history. Yung first beast po, kung maalala po natin yung ating mga prophecy lessons, ay sabi dito, lion with eagle's wings, and it depicts the country of Babylon. Ano nangyari sa Babylon? Wala na siya. Dumaan na. The second is like a bear with 3 ribs in its mouth. Medo-Persia, ito po yung Iran. And sa panahon po ngayon, alam natin wala nang Medo-Persia, meron na lang Iran. This kingdom, dumaan na rin. So tapos na tayo sa timeline niyan. The third is like a leopard with 4 wings and 4 heads. Sabi po dito, it is Greece. Specifically yung Alexander the Great's empire sa aking division. So, Greece. Yung mga Greek panahon na to. Tapos na po ba to? Yung kingdom na to? Tapos na. So, ano po? Sa timeline, nasaan na po kaya tayo? Sabi po, sa fourth beast is terrifying and powerful with iron teeth, 10 horns, at sinasabi po, ito daw yung Rome and the successors. Meron pa bang Roman Empire ngayon? Wala na. So, nandun na tayo sa dulo. Successors. Ano yung mga pumalit sa kanya? Ano po yan Ang Roman Empire, based po dun sa na-research ko, halos kalahati ng Europe, yung Southern Europe, Italy, hanggang dito sa may bandang Spain, pati Northern Africa, pati po dito sa Middle East. Yan po yung ano. And nag-break, ngayon po, di ba, meron na po tayong iba't ibang mga bansa, superpowers. And even, ang superpower po natin ngayon, di ba, from afar, United States of America, yun yung pinaka-superpower ngayon. So ito na, successors of the Roman Empire. So nandun na tayo sa dulo ng timeline of the prophecy. Revelation 6:3-4, the red horse of war. Sabi naman po sa Revelation 6, ito po yung nag-describe sa 7 seals by the Lamb. Second seal is opened to reveal a red horse whose rider is given a great sword. Ito yung one of the clearest symbolic depictions of war in the Bible. Red color of the horse represents bloodshed and violence, and the great sword is a direct symbol of warfare and destruction. The most chilling part of this prophecy is the rider's mission. He is given power to take peace from the earth and make people kill each other. Di ba yun po ang nangyayari sa atin? Nagkikreate po ng conflict. May mga taong ganun po. Even dito sa bansa natin, may mga tao nagkikreate lang ng conflict. Para po may mapatay. Maggagawa po ng ganitong storya, ganito, para meron lang pong ma-justify yung karahasan na ginagawa po nila. This signifies a complete breakdown of social harmony where conflict is not just localized but a global phenomenon. And unlike Daniel's vision dun sa empires, dun sa Daniel 7, yung sa Revelation po na 6:3-4, ito po unleashed. Ito naman nagdedepict sa end time events leading to widespread killing. Widespread killing. Kung minsan po tinatago na lang natin yung mga widespread killing to war on drugs, war on ganito, ganyan. Pero yan po, yan yung end time. End time na ibig sabihin. Ano naman pong sinasabi sa Matthew 24:21 sa Revelation 16? Sabi po dito, sa Matthew 24 verse 21, magkakaroon po ng unprecedented suffering
pagdurusa na walang katumbas. For then there will be a great tribulation such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Jesus described this as the signs of the end of times. Tapos sinasabi po dito sa Great Tribulation na this is one of the most severe period in human history. Katulad po yung nakita natin. Yung nakita niyo pong bomba na nuclear bomb kanina sumabog, it resulted into instant death ng 60,000 people. And almost a kilometer yung radius po niya wasak. That is just 21 kilotons. Yung sa Hiroshima, mahina daw 15 kilotons. Pero namatay instant 80,000. Wala na pong ibang naipasabog na nuclear bomb sa specific nation. Pero nagtitest po sila. Gumagawa ang Soviet Union noon at ang Amerika at iba't ibang bansa, nagtitest sila ng nuclear bomb, pinapasabog nila. Ang na-record po na pinakamalakas na nuclear bomb na i-test na pasabugin ay may lakas na 50 megatons. So kung isipin niyo po, that's like 2,000 times stronger than what was dropped sa Nagasaki. Yun po yung existing ngayon. Isipin niyo po kung bumaksak yun sa Manila. Ang Metro Manila po, 48 kilometers yung dulo-dulo dun sa Valenzuela, tapos Parañaque ata, ganyan, Metro Manila. Kapag bumaksak po sa gitna yung 50 megaton na nuclear bomb na meron sa mundo ngayon, ang radius po niya 50 kilometers. So, wipe out ang buong Metro Manila. Yes, dun pag ginawa yung nuclear bomb na yun na ibaksak sa atin. Ganun po. Sabi po, unprecedented suffering. This includes war, also yung persecution, pa pwedeng natural disasters. And nandun na po tayo sa end times. Ito po isa sa mga sign. Pagkaroon ng mga ganitong mga destructive na mga bagay existing sa ating mundo. Mga unprecedented na pagbabaha. Dati po, malakas ulan, di naman nagbabaha. Pero ngayon, dahil nga pataas ng pataas yung sea level natin, ang dali ng bumaha. Palala ng palala. Just a few years ago, hindi natin alam. Makakaranas pala tayo sa lifetime natin ng isang pandemic. Naisip niyo po ba yun? Pinanganak kayo na magkakaroon tayo ng mga lockdown na pagkatagal-tagal. Di ba? Never in our lifetime na may maranasan niya. And ongoing yung pandemic, kumitil na ng 80 million lives. Ganun katindi po. So, do we need to fear? No. Because we believe that this is the sign of God's soon coming. Malapit na po to. At sabi po niya, kailangan lang natin na strengthen yung ating faith and hold on to His promises. So ito daw po, Revelation 16. Ito po yung part nung ito very specific, no. Kung kanina sa Matthew 24, general yung description, ito specific. Magkakaroon daw ng loathsome source, bloody water, scorching heat. Ito nararanasan natin to siguro kapag summer, no. Darkness and pain, a great earthquake. All this will happen sa end times. Ang kagandahan po, bilang Seventh-day Adventist, ito po yung pinaka inaabangan natin. Ito yung pinaka foundation ng ating, one of the foundations of our belief, the soon coming of Christ. At sinasabi po sa Revelations 19:11-16 na Jesus will return faithful and true. And it will end wars and will bring justice. It is a striking contrast to His first arrival as a humble baby in a manger. This text, ito pong Revelations 11-16, portrays Jesus as a conquering warrior and supreme judge who decisively ends war and ushers in an era of perfect justice. Now, the question is,
what do we do in this end times? The believers calling in the light of prophecy. We need to pray for peace, but long for Christ's return. So, kailangan daw nating ipanalangin pa rin ang kapayapaan. Pero isama natin sa panalangin na dapat mapabilis na ang pagdating ng Panginoon. Amen? He who testifies to these things say, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Next, we must pursue peacemaking. It's beyond simply praying for peace. Believers are called to be active peacemakers. Sabi po sa Matthew 5-9, alam po nyo to, blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. This makes the peacemaking a core mark of a true follower of Christ. Sabi po, idagdag ko lang, Romans 12:18, it is a practical dimension to this command advising us to live at peace with everyone as far as it depends on you. This acknowledges that while we are actively pursuing peace, we can control the actions of others. Pero dapat sa atin po manguna yung peace. Our responsibility is to be agents of reconciliation. Hindi po tayo nangunguna sa away. Hindi po tayo magsisimula ng away. Tayo po yung dapat pinanggagalingan ng kapayapaan. And as Seventh-day Adventist, dapat ganun po ang makita sa atin. Sabi nga po dun sa kanta, dapat makita ng Panginoon, He speaks through us. So dapat yung peace, yung nature of God being the God of peace, makita rin sa atin. And lastly, ito po, ito na po yung last, bago po tayo matapos. Sabi po dito, we must live with hope and watchfulness. Finally, in the light of the prophecy, believers are called to live with hope and watchfulness. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:2-6 that the day of the Lord will come, and it will come suddenly and unexpectedly, like a thief in the night. Pero sinasabi rin po dito sa passage ito that believers are not in darkness and should not be caught by surprise. Dapat hindi tayo mabibigla. Dapat lagi tayong handa. This is not a call to be fearful, but a call to be prepared. Living with hope means trusting in the promise of Christ's return, while watchfulness means living holy, purposeful lives, staying spiritually awake and ready rather than distracted by the world's ways. Mga kapatid, ang gera po totoo. Yung mga conflicts totoo. Hindi man tayo first hand na involved doon. Hindi man tayo naging biktima ng mga war on drugs or yung kakilala natin. Pero lahat po yan totoo. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan. Bahagi po to ng prophecy. And the prophecy shows that conflict will intensify before Christ's return. But it also assures everyone, all of us, that the ultimate victory of God is also soon coming. Amen? When Christ comes again, He will end all wars, heal all wounds, and establish an eternal kingdom of peace. Until that day, our calling is to live as peacemakers, anchored in hope and pointing others to accept Jesus as their personal Savior. And as we end, we see the pain of this world, but we must trust God's promises. We must pray to Him to teach us to be peacemakers, to work for reconciliation, and to fix our eyes on Christ. And we long for that day that we will meet Jesus Christ, wherein He will make all things new. And that is my prayer. Tayo po ba ay na-bless sa mensahe? Sabihin nga po natin ang amen. Amen. Praise God. Abitin po natin ang Joy by and by.
Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. Oh, there'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home, bringing the ships ahead of sail to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, 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 where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Sweet are the songs that we hope to sing, grateful the things our heart shall bring. Sing forever, Christ our King, in the new Jerusalem. Joy, 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 there'll be joy by and by. Joy, 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 where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Pure are the joys that await us there, many the golden mansions fair. Jesus himself doth bring to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, 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 where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Panginoong Diyos, pinakadakila sa lahat, kami po ay lumalapit at bibigay puri po sa inyo. Nawa po ilinisin ang aming mga puso at isipan habang aming tatahakin ang mundo ng puno ng digmaan, ng pagdurusa, at nawa po, Panginoon, ay humawak kami sa inyong pangako na kayo po ay nandyan upang kami ay gabayan at nandyan po para kami ay samahan sa anumang pong paghihirap na maaari naming ranasin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat na narinig po namin ang mensahe ito na nagpapaalala na kayo po ay malapit nang dumating. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ihanda niyo po ang aming mga isipan, nawa po ay makita ng bawat nilalang ang inyong character sa amin. Nawa po magsalita kayo sa pamagitan po ng aming mga gawa, sa aming pong mga binabanggit sa aming mga kapwa. Nawa po ay maging instrumento po kami na mapabilis na po ang inyong pagdating. Panginoon Diyos, nawa po ay bantayan kami at mapanatili po namin ang banal na araw ng Sabat na ito. Ito po ang pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sing. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us all fast till the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sa lahat ng lumbay ay papawin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong ipinababatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay.
Sa biyaya niya maghawak hanggang wakas.